Grabe na talaga yung ginagawang pang-uuto ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Hindi ba kayo naaawa sa mamamayang Pilipino at sa mga katulad naming taxpayer na sinuswelduhan namin kayo pero yung trabaho nyo hindi naman pala para sa bayan? Yung loyalty nyo nandoon pala kay Duterte, yung act of service nyo nandoon kay Duterte, hindi para sa mamamayang Pilipino. Tama ba yun? So ngayon nga po guys, pag-usapan natin itong ginagawang pambubudol ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Kasi guys, malapit na yung 2025 national election eh. Yung midterm pala, national midterm election, malapit na. Kaya nga ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo sa mga senador na mga budol. Kasi ito yun guys eh, ito yung tinutukoy ko sa inyo. I-highlight natin yung salitang prinsipyo sa content natin ngayon. Kasi mayroong nilabas na statement itong si Senator Bongo at itong si Senator Bato de la Rosa na walang ibang bukang bibig kundi mahal nila si Duterte, may commitment sila kay Duterte, may utang na loob sila kay Duterte. Sana naging bodyguard na lang kayo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sana hindi na kayo tumakbo bilang senador. Kasi ang ginagawa nyo, nagiging attack dog lang naman kayo ni Digong eh. Yung act of service nyo hindi naman para sa mamamayang Pilipino. Public servant kayo. Supposedly, mamahalin nyo yung trabaho nyo, yung act of service nyo sa mamamayang Pilipino. Uunahin nyo yung Filipino pride. Uunahin nyo yung pangangailangan ng ating bayan, ng taong bayan. Hindi yung pangangailangan ni Digong. So ngayon nga po guys, naiinis lang talaga ako. Gusto kong mag-rant. Kasi baka meron na naman po ulit mabudol at makapasok na naman ito sa 2025. Kaya ngayon pa lang guys, binabalaan ko na kayo sa mga taong ito. Kasi baka posibleng ulit mabudol na naman kayo. Kasi mga balimbing to eh. Tingnan nyo si Tolentino, umalis na sa PDP. Kasi alam niya na mabantot na nga yung amoy ng PDP. Kaya huwag nyo ding iboboto yan. So ngayon nga po guys, ito, mayroong sinabi si Bongo. So, post yan guys ng ng Impact Leadership. Bongo, Bato, reaffirm loyalty to Duterte. So, emphasize lang natin yung sinabi ni ni Senator Bongo. Ang sabi ni Bongo, ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical, hindi ko po pababayaan ang ating Pangulong Duterte. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. Mahal na mahal ko po siya. Taray, no? Yung act of service mo, ay yung paglilingkod mo ng kay Duterte pala. Hindi pala sa taong bayan. Nakakahiya ka. Tingnan nyo guys, no? Meron tayong isang senador na wala yung loyalty sa bayan. Wala yung prinsipyo. Kaya nga guys, hindi sila nakakastand on the national issue such as West Philippine Sea, extrajudicial killings, kay Kibuloy's issue. Yung mga national issue na yan, hindi nila kayang panindigan. Kasi atakdog lang naman sila ni Digong eh. Kung ano yung pamamalakan ni Digong, yun din yung sinusunod nila. Kaya nga walang pakialam yan sa mga national issue, such as West Philippine Sea, such as extrajudicial killings, and other so on. Wala silang mga pakialam kasi wala naman yung loyalty nila sa ating bayan. Yung loyalty nila na kay former President Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Kaya nga ang selfish niyo eh. Ang selfish ng mga senador na 'to, lalo na si Go. 'Di ba? Self-preservation yung ginagawa niyo. Inunan niyo pa yung pagiging taksil, inunan niyo pa yung pagiging selfish. Yung pagiging makasarili ninyo kaysa paglingkuran niyo ang taong bayan. Tama ba 'yun? Anyway, ito din guys, yung sinabi ni Bato de la Rosa, commitment pala yung ginagawa ni Bongo. Sana nag-bodyguard na lang siya, no? Kung ganito lang din naman yung ginagawa niya, huwag ka nang tumakbo bilang senador. Mag-bodyguard ka na lang ni Digong. Kasi wala ka naman din ibang ginawa, kundi yung act of service mo, ibigay kay former President Duterte. Tama ba yun? 'Di ba? So ngayon guys, ito din si Bato, meron ding entry. Kaya banatan natin to guys, no? Alam nyo, hindi naman talaga ako magsasalita ng ganito kung wala akong pinangungugutan. Kasi 'di ba, public servant ka. Sinuswelduhan ka ng katulad naming mga taxpayer. Tapos ano yung ginagawa mo? Hindi ka nagtatrabaho ng maayos. So, sino yung hindi maiinis? Sino yung hindi magagalit? 'Di ba? Anyway, sabi dito, malaki ang utang ko sa mga Duterte. Yan yung hirap yung nagbabayad ng utang na loob. Parang yung analyzation natin dito guys, si Duterte yung naglagay sa kanila. So, si Duterte din yung pwedeng bumawi dyan. Parang ganun eh.
Hindi naman si Duterte yung bumoto sa inyo. Oo, tinulungan kayo, pero taong bayan pa din naman ang bumoto sa inyo. So that yung paglilingkod nyo dapat sa taong bayan pa din. 'Di ba? Nagigets nyo ba ako, guys? Kaya nga malaki yung galit ko sa mga ganitong klaseng tao eh. Kasi walang ibang ginawa kundi mang-troll lang sa loob ng Senado. Anyway, hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging bato o walang digong Duterte. My heart belongs to kung saan ako nagkautang na loob ay nandoon talaga ako. Angas, no? 'Di ba? See? Kaya kayo guys, magpapabudol pa ulit kayo sa mga ganitong klaseng tao? Wala sa inyo yung loyalty. Wala sa taong bayan yung loyalty. Wala sa mamamayang Pilipino ang loyalty. Wala yung act of service sa Pilipino. Kundi yung act of service nila na andito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, hindi nila kayang manindigan sa mga national issue. Kaya lagi silang kumukontra sa pulisiya ng ating gobyerno. Lagi silang may pagkundina kahit tama naman ang ginagawa ng ating presidente. Kasi nga, yung loyalty nila na kay former President Duterte. Attack-dog lang sila ni Digong. Hindi sila senador ng bansang Pilipinas. Hindi sila napagkakatiwalaan. Wala po silang ibang ginawa dyan, kundi man-troll lang sa loob ng Senado. Sana naging bodyguard na lang kayo. Sana hindi na lang kayo tumakbo kung ganyan lang din naman yung trabaho ninyo. Katulad ni Padilla. Diba kaya hindi niya mabanatan itong si Kibuloy kasi pinagpipre-air TV siya. Pinapairam siya ng chopper. Diba? Kaya nga hindi niya mabanatan si Kibuloy kasi nga nagkaroon siya ng benefits dito kay Pastor Apollo Kibuloy na kung saan pinapag-pre-air daw siya, pinapahiram siya ng chopper. Kaya nga ang angas, no? Ang angas ng tandem ng PDP. Kasi yung PDP walang ibang ginawa kundi protector ng mga criminal offender. Hindi makapag-comment si Bato kay Kibuloy, as well as Bongo na nananahimik. Kaya nga siya binanatan ni Baste, di ba? Kasi nananahimik siya sa issue ni Kibuloy. Na dapat yung ginagawa nila is ipagtanggol itong si Kibuloy. Yung act of service nila, yung loyalty nila is not belong for the Filipino. Belong sa mga Duterte. Tama ba yun? Kaya nga, ini-emphasize ko na sa inyo ngayon, guys, kasi malaking kabudulan naman kung manalo bilang senador itong mga taong ito. Nakakahiya. 'Di ba? May senador tayong bopuls. Sinuswelduhan ng taong bayan pero yung trabaho hindi ginagawa ng maayos. Kaya ngayon pa lang, guys, mag-isip-isip na kayo sa mga binuboto ninyo. Kasi nakakahiya at nakakainis. Sama lang ng loob yung mararanasan natin sa mga taong to. Kung hindi nyo din naman pala kayang panindigan ang pagiging senador, wag na lang kayong tumakbo. Kasi nakakahiya kayo eh. Ngayon pa lang nire-reveal nyo na yung tunay nyong kulay. Although na-reveal na yung totoo nyong kulay, pero ngayon natatakbo kayo re-election sasabihin nyo na yung loyalty ninyo na kay Digong. Tama ba yun? O sino yung boboto sa inyo yan? Diba kaya kayong mamamayang Pilipino, huwag kayong magpapauto. Huwag kayong magpapabudol kasi ginagamit lang nila kayo niyan. Diba? Pinagkakakitaan lang kayo. Ginagamit lang yung sitwasyon ninyo na kami ay naglilingkod para sa mga mahihirap. Putang ina, ang tagal na yan yung mahihirap na yan. Dapat sana kung matino si Digong, wala na naghihirap ngayon. Wala eh. Diba? Pinuno ng mga kurap yung ating Senado. Grabe, ang daming buaya, ang daming crocodile diyan sa Senado. Kaya dapat iligwak yung mga dapat iligwak. Kaya wag nyo nang iboto. Please, nakikiusap at nagmamakaawa ako. Wag na kayong magpapabudol uli sa mga taong ito. Anyway, kaya natin na content ito kasi baka may mabudol na naman. Kasi ganito yung mga statement na binibitawan nila eh. Hindi pro-Pilipino, hindi pang pro-life, hindi din pang pro-justice. So dapat ikundi na natin ito. So ano yung silbi ng plataforma ko kung hindi ako buboses? 'Di ba? So, yun guys. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.